Yo, what's up sa inyo mga tiny kids and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, maglilipat tayo ng mga isda. Yan, yung mga goldfish dito, yung mga goldfish sa baba, yung mga koi. Ililipat na natin sila dito. Yan. So yung ano natin, yung aquarium natin dito, full recycle na siya. Yan, yung mga yung lumilinaw na dahil nagdagdag pa ako ng mga filter media. So naglagay tayo dito yung pang-brush sa katawan. So naglagay ako dyan para mas masala yung mga poops, mga uneaten food, yung mga waste nila dito sa mga pang-scrub ng katawan na yan. Para pag bagsak nila dito, talagang filter ng tubig. So makapansin nyo guys ayun, gutom na naman sila. So isa-isa ating mga gagawin. At bibigyan kayo ng update sa ating mga isda dito. So far naman, walang casualties. Okay, wala. So, napakaganda nun pag walang casualties sa ganito kadaming isda. Yan. So, maglilinis din tayo, mag-feeding din tayo, papakita ko sa inyo kung paano magkakain, kung gano'n kadami, tapos kung paano tayo maglinis ng mga aquarium. So, ayun guys, samahan niyo ako na maglipat tayo. Tapos pala-explain ko lang guys kung bakit ganito yung kulay ng mga tubig ko. Kasi kung mapas dito sa taas, guys, never na ako nagpapalit ng tubig dyan. Talagang ganyan na yan. Ilang months na ganyan yan. Magdadagdag lang ako ng tubig kung naiiga. Tapos dito naman guys, kaya nag-yellow dito, dalawang yan, yung capacity ng mga filter niyan ay pang small fish lang. Pero dahil man tayong mga malalaking goldfish, malakas yan magdumi. Tapos sa mga koi, malakas magdumi. Kaya nagiging yellow. Humahalo yung dumi nila sa tubig, nagmi-mix. Kaya ganyan yung kinakalabasan ng kulay ng tubig. So gagawin natin, ililipat natin yan. Ililipat natin yung mga isda, tapos makikita nyo yung pagbabago niyan pag binigyan ko kayo ulit ng update kasi magiging clear na clear yan katulad ng nandito. Ito usually, ito nga, yellow na yellow yung tubig yun, pero wala siyang masyadong dito. Kasi stock na stock. Mahirap din kasi magpalit dito sa amin kasi nga sobrang lakas ng dosage ng chlorine kasi nga sa hospital kami, so kailangan yung tubig dapat sobrang linis. So ayun guys, simulan natin. Maglipat tayo ng mga goldfish dito natin lalagyan. So yes, tara. So ayan guys, nalagay na natin sila lahat. Yan, dami na lang dyan. Subukan natin sila pakainin. Yan, mabukasan natin ito lahat. So, konti na lang naman natin. Yan, kasi may umakit na lang. Nagagad kumain. Guys, kain na na. Kahit na bago lipat sila, may appetite sila kumain guys. So yan. Yung iba, hindi ito, hindi pa nila alam. Pero yung iba yan, kainan na. So yan, habang kumakain sila tayo naman maglilinis. So yan guys, ang dami nating mga isda. Yan. Dami natin mga isda. Okay. So, gawin natin. Kung maglilinis kayo, bili kayo ng ganito, siphon. Madali lang ito gamitin guys. Bale, paggamit nito, ito, yung pang suction, papasok nyo. Sabay, itong pump, pipisilin nyo lang. Yan. Continuous na yan. Continuous na. Mag-drop yung tubig. Ay, nag-drop pati yung siphon. Pagdating natin. Mayroon pag isang kamay lang. Yan na. Continuous yan. Tapos, syempre, yung siphon, tututok nyo lang sa dumi. So, yan. Ganyan lang maglinis. Dali lang maglinis ng aquarium.
So ito lang ginagawa ko guys, kaya ang pagtapad ko ng tubig sobrang konti lang. Kasi kung anong mahigop lang naman ang sipon na dumi dito, yun na yun. Hindi na ako magbabawas pa ng napakaraming tubig. Dagdag na ako ulit. Pagkaubos ng dumi, kung ano yung nabawas, yun ay dadagdag ko. Kasi pag gagawin niya guys na bawas, ng bawas, tapos hindi naman natatanggal yung dumi, di useless din. Nagsasayang na kayo ng tubig, eh pwede naman gawin pa. So yan. Kaya ganun ang kulay ng aking tubig. Ganyan ang kulay. Madilaw. So tara, magpakain tayo ng mga small fish. Pakain natin itong mga mollies natin. Yan. Ito palang pakain ko, yung sinking pellets. Yan. Pakain tayo. Nagipagsabayan siya sa agos. Yan. Good. Yan. Ito, pakain tayo sa baba. Yan. Ang mollies guys, kahit walang air pump yan, water pump, okay lang yan. Pero nyo to guys, nasa tab lang sila. Nalalakas. Tapos, pakain natin yung cichlids. Cichlids natin. Sumatra barbs. Rosy barbs. Tiger barbs. Yan. Golden gourami. Yan, mga gutom na gutom sila. Oh, diba? Kasi ngayon guys, taglamig kaya sobrang minimal lang ako magpakain. Minimal lang. Konti-konti lang. Kainan sila. Tapos dito, yan. Mga glow tetra. Ayan. Grabe. Yan na, so good na. O, diba? Pakain pa tayo. Ito naman sa taas. Ayan. Ayan na. Pakbakan. Okay, kain ng kain. O, diba? O, kahit naman lamig guys, kahit sobrang lamig, kahit na non-stop ang ulan dito, may mga appetite siyang kumain. Kasi ginugutom ko sila. O, ayan o. O, diba? O, mga fry natin, pakainin natin. Konti-konti lang guys. Mas maganda yung gutom na gutom sila. O, yan o. O, diba? Malilikot yan guys. Malilikot yung kumain. O, malalakas kumain. O, ayun o. Bus agad yung mga nilagay natin. O, ganun lang. Ayun o. Ayun, kumpulan sila o. Ano ba? Gutom na gutom. O, dito, bus na agad. Malalagay tayo, last. Baka mabitin eh. Kawawa pag nabibitin sila. O dito naman. Yan natin. Yan na. Yan na. So good na. O, diba? So, ubos agad. Ubos agad ang pagkain. O, ganun lang guys magpakain. Hindi nyo kailangan damihan. Yung sakto lang, mas maganda kulang para madami kayong pakain. Madami kayong magpakain sa isang araw. Maraming beses. Pero konti lang yung amount. Yan, dito, dagdagan na natin. Basta pag naubos agad nila, hindi naman kayo magdagdag agad. Dito sa baba, oh. Gutom-gutom na yun. Ito, mga goldfish natin, gutom na naman. Yung mga maliliit. Pakainin natin sila. Ito. Laban. No, yan na. Sabi sa inyo guys eh. Kahit anong isda ako dito, talagang pag binigyan mo ng pagkain, kakain. Kasi, minimal lang tayo magbigay. Laging gutom sila. O, dito. Ito yung mga bagong dating na isda eh. Yan, mga bagong dating yan. Yan. Yan, nangangaba pa yan. So, ayan. Dito pala, dito tayo nakapagpakain na. Papakain tayo dyan. Ayan natin. Hop. Hop. Ayan na, subo na sila.
Kain na sila. Dito, kulang pa dito, naghahanap pa. Last feeding sa taas. Ayan. Okay, banat. Diba? Ayan guys, Kung lalaki ng mga glow tetro. Busog na busog. Dito. Sige, magpakain pa tayo. Bisa na naubos, grabe. Busagad nila. Last na talaga. Okay, banatan nyo yan. Banat. Ayun, guys, grabe. So yun lang guys, ang quick update ko sa inyo. Kaya kumuha ko sa inyo, nakapusog na naman yung mga alaga natin. Hindi talaga tayo nag-100% sa paglilinis ng isda. Kasi number 1, masama sa isda natin yun. Pangalawa, mataas ang dosage ng chlorine dito. Pangatlo, sobrang gastos nun sa tubig and hindi naman kailangan talaga magpalit ng tubig. So mas prefer nila yung mga ganyang klaseng tubig. Para sa akin guys kasi pag nagpapalit ako, simula pa noon sa Patyoka, kahit na maganda yung first ng tubig ko doon ay naninibago sila, nagkakaroon ng white spot. Kasi paiba-iba ng water temperature. So, parang bigla ang water temperature, doon kumakapit yung mga sakit dahil mas humihina yung immune system nila. Dahil yung nabibigla sila. So, ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo din sa ating quick update. Ayan, mapapansin nyo. Gutom na gutom ang ating mga isda. Kahit na non-stop ang ulan. So, ganoon lang yung technique para hindi mawala yung appetite ng mga isda nyo. Pag maulan, konting feeding lang. Pero maraming beses. So, ayun, kapakapain nyo rin, hindi naman pwedeng maraming beses kayo magpakain. Konti kayo magbigay, tapos maraming beses kayo magpakain. Baka naman sobra-sobra na. So, tansyahan lang. Alam nyo na yan, pag isda nyo hindi na pinapansin pagkain, tanggalin nyo na agad para hindi humalo sa tubig. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood, sa patuloy kong suporta. Don't forget to follow and like my page sa Facebook, Tiny Fishnicious, and don't forget to like this video and subscribe to my channel. So, yun lang guys. Happy fish keeping sa inyo. Keep safe and God bless. Babush!